Ang bagong James Santos' Channel. Bagong tema, bagong boses, may komentaryo. Ang pangangaral ni Brother Eli Soriano. Magandang gabi po, Brother Eli. Magandang gabi po. Brother Eli, meron lang po akong katanungan. Sa ating pong paglakad, dito po sa buhay natin sa mundong ito, sa ating pong paglakad, gumagawa po tayo ng mga desisyon. May maliit at malaking mga desisyon. Ayon po sa aking natutunan sa aming eskwelahan sa Asian Christian Ministry of Asia, kailangan po lahat ng bagay na gagawin natin may pagsangguni sa Diyos. Ano po ang sinasabi ng Biblia na mga palatandaan na ang iyong desisyon ay gagawin ay kalooban ng Diyos? Ay, kaya po ang kailangan alam natin yung kalooban Kasi kung alam niyo po yung kalooban, hindi niyo na po itatanong yon na palatandaan. Kasi agad-agad alam mo na Sabi po sa 5:17 ng Efeso ang ganito. Pakibasa mo, kapatid na Sani. Kaya huwag kayong maging mga mangmang, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Ayan. Kaya po, ang kailangan sa taong Kristiyano, inuunawa ang kalooban ng Diyos. At pagkatapos maunawaan, gagawin. Nasa 6:6 dyan pa rin sa Efeso, kapatid na Sani. Hindi ang paglilingkod sa paningin na gaya ng pagbibigay lugod sa mga tao, kundi bagkos gaya ng mga alipin ni Kristo na ginagawa mula sa puso ang kalooban ng Diyos. Ayon, yung kalooban ng Diyos, isinasagawa po yun Pagkatapos mo yun na maunawaan, isasagawa mo yun. Ngayon, ano po ang disiplina ng kalooban ng Diyos? How sure are we that what we are doing is the will of God? Ano po ang disiplina? Ano po ang parameter ng kalooban ng Diyos? Pakinggan nyo, kumbaga yan ang ring, hindi ka lalabas doon dahil yun ang kalooban ng Diyos. Nasa unang Tesalonica po yan, 4, versikulo 3. Pakinggan nyo. Sapagkat ito ang kalooban ng Diyos, sa makatuwid bagay ang inyong pagpapakabanal. Ayan. Kaya po, ang kalooban ng Diyos ay ang pagpapakabanal ng isang tao, kapatid. Malalaman mo po kung ang ididesisyon mo ay kalooban ng Diyos, ito ba'y makakapagpabanal sa iyo? O makapagpapalayo sa iyo sa Diyos? Ang kalooban ng Diyos, yung nakapagpapabanal. Kaya kung naghahanap kayo ng pruweba, kung ang gagawin ninyo, ang ididesisyon nyo sa buhay, kalooban ng Diyos, ang susunod na tanong ikababanal ko ba itong gagawin ko? Halimbawa, ako'y pupunta sa abroad. Ako'y maghahanap buhay doon. Iiwanan ko yung aking asawa at mga anak. Ikababanal ko ba? O, di kung ikababanal mo, di sumigi ka, kapatid. Kalooban ng Diyos yun. Basta may kinalaman sa pagpapabanal o sa pagbabanal, kalooban ng Diyos yun, kapatid. Ang pangalawa ko pong katanungan ay tungkol sa isang actual na pangyayari sa buhay ng isang tao. Sa halimbawa po ang isang babae ay na-rape, tapos di ho ba sa actual na buhay minsan, yung babae na ni-rape, pinapakasalan na lang ng lalaki. Di po ba? Opo. Kaya lang po, ayon din sa Biblia, ang pag-aasawa ng tao ay dapat sa tamang panahon at tamang kalooban ng Diyos. Ano po ang masasabi nyo sa pag-aasawa ng dalawang tao na kinasal lang dahil sa ni-rape yung babae? Yung po ba ay
na natuloy naman po yung kasal, yun ho ba ay ayon sa kalooban ng Diyos? At Hindi. kasal na tinutukoy sa Biblia? At hindi kalooban ng Diyos yun, iha. Tandaan mo, ang kalooban ng Diyos hindi nadadaan sa dahas at sa pamimilit. Kung ni-rape ka mo, ang alam ko kasi sa rape, pinilit yung babae. Hindi ganon ang tamang pagmamahalan sa Biblia, napipilitin mo yung babae o kaya yung lalaki. Kasi ngayon yata, yung lalaki nare-rape na rin hindi ho kalooban ng Diyos yun. Magkaanak man yun, hindi rin kalooban ng Diyos Yun ay kalooban ng laman. Iba yung kalooban ng laman sa kalooban ng Diyos. Pakinggan nyo sa Juan 1:12 hanggang 13. Na mga ipinanganak na hindi sa dugo. Datapot ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sa makatwidbagay ang mga nagsisampalataya sa kanyang pangalan, na mga ipinanganak na hindi sa dugo, ni sa kalooban ng laman, ni sa kalooban ng tao, kundi ng Diyos. Ayun, merong ipinanganak kasi sa kalooban ng laman, sa kalooban ng tao, sa kalooban ng dugo. Meron namang ipinanganak sa kalooban ng Diyos. Kaya alam mo, may kalooban din naman ng tao Kaya ang Panginoong Hesus nung nananalangin sa Getsemani, sabi niya sa Diyos, Ama Ama, sana ika ay lumagpas sa akin ang sarong ito. Ngunit huwag mangyari ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo. Therefore, iba po yung kalooban ng Diyos kaysa sa kalooban ng isang tao, kapatid. Kaya po, para kayo'y makatiyak na ang gagawin ninyo'y kalooban ng Diyos, meron pong parameter yan, merong hangganan ng kalooban ng Diyos, meron kang dapat galawan. Anumang ikababanal mo, kalooban po ng Diyos yun. Yan ang dapat nyo makita. Ngayon, ang pag-aasawa na dinaan sa dahasan, hindi naman talagang gusto. Dahil kung gusto, hindi naman mangyayari yung rape sa Biblia, ang sabi ng Biblia, ang mabait na asawa, galing sa Panginoon. Tingnan ninyo si Adan, binigyan ng Eva. Hindi naman ng rape si Adan, kapatid. Kaya yung mga ni-rape, dapat nagpakasal, nag-asawa yon sa kalooban lang ng laman, hindi sa kalooban ng Diyos, kapatid. Marami pong salamat. Salamat. Ano raw po ba ang kasarian ni Buddha? Ha? Ano raw po ang kasarian ni Buddha? Kasi may nakapagbulong yata sa kanya dito. Nagduda po siya kung anong kasarian ni Buddha. Lalaki daw po. Hindi, sinasabi sa Biblia, si Gautama yan Gautama, Buddha, the sage of Sakya. Ay. Yun ang natatandaan ko dyan Ang kasarian niya, lumalabas, lalaki yata sa kanilang paniniwala yan Yung Krishna kasi, iba naman yun si Buddha, ayon dito, tingnan mo ang Buddha na yan. Ito, Indian philosopher, the founder of Buddhism, born in Lumbini, Nepal. He was the son of the head of Sakya warrior, Kesh. Lalaki yan, with the private name of Siddhartha. In later life, he was known also as Sakyamuni, sage of Sakya. The name Gautama Buddha is a combination of the family name Gautama and affiliation Buddha, meaning the enlightened one. Kung enlightened one dito, dapat in-enlighten niya yung mga followers niya. Hindi niya in-enlighten niligaw niya kapatid na dati. Magandang gabi po, Brother Eli. Magandang gabi po. Ako po maiiba po sa aking katanungan. Ngayon po ay overpopulated na po yung ating bansa, even yung ating pong buong mundo po. Sa pamagitan po ng marami na pong tao at sa paggamit din po ng contraceptic. Ito po yung katanungan ko. Darating po ba ang panahon na hindi na po magdadalang tao ang isang babae po? Nakasulat din po ba yun sa Biblia? Hindi, hanggang wakas hanggang sa kawakasan, yung proseso ng buhay mananatiling ganon. Dire-diretso yon. Pakinggan mo, babasahin natin sa isang talata na hanggang sa kawakasan, mananatiling may pag-aani at may pagtatanim. Diba? Kapatid na Willie, pakibasa. Sinasabi po yan sa aklat ng San Lucas, yan po'y nasa 17, at
26 patuloy ang nakasulat at kung paano ang nangyari sa mga kaarawan ni Noe ay gayon din naman ang mangyayari sa mga kaarawan ng anak ng tao. Sila'y nagsisikain, sila'y nagsisiinom, sila'y nangag-aasawa at sila'y pinapag-aasawa hanggang sa araw na pumasok sa daong si Noe at dumating ang paggunaw at nilipol silang lahat. Yung nangyari nung araw ni Noe, yun din ang mangyayari sa kaarawan ng pagbaparito ng ating Panginoon. At ginagarantiyahan niya ng Biblia na mananatili, ang sabi, ang pag-aani at ang pagtatanim. Yung bagay na natural na proseso, mananatili yan hanggang sa kawakasan. Ibig mo sabihin, wala pong, kumbaga po, wala pong panahon. Anong walang panahon niya? Ibig po sabihin, hindi po darating sa na hindi po, wala, kumbaga po, patuloy po yung pagdadalang tao po ng isang tao. Ng isang babae po. Pakinggan mo, basahin pa natin ng isang talata sa Henesis. Nasa 8 at 22 po ito ng Henesis. Samantalang ang lupa ay lumalagi, ay hindi maglilikat ang paghahasik at pag-aani, at ang lamig at init, at ang tag-araw at taginaw, at ang araw at gabi. Samantalang ang lupa ay lumalagi until the day of the end, the earth will remain, and seed time and harvest, and cold and heat, summer and winter, and day and night shall not cease. Kaya all natural things will continue. Lahat ng bagay na natural ay magpapatuloy, kapatid. Miski yung pagbubuntis ng babae magpapatuloy yan. Salamat po. Salamat. Papaano at kailan itinatag ang dating daan at sino po ang nagtatag nito? Kasi po iba ang nabasa ko sa Mateo 16:18. Ano po ba yung nasa 16-18? Kasi po, nung nagtatanong po ang mga alagaad, ay sinagot po sila ni Kristo. Sabi po doon sa Mateo 16:18, itatayo ko ang aking iglesia sa ibabaw ng batong ito. Opo. Ngayon po, ang akin po nga lang pagkakano, kasi po, pag po ako'y nanonood ng, iniisip ko kung ito pong dating daan ay relihiyon o isang samahan o ano po ba ito? Kasi po yung nasa 16-18, kapatid na premise ng tanong nyo. Eric po, Eric. Kapatid na Eric, yun po ay noong pong unang siglo yan the first century of the Christian era. Tinayo ng Panginoon yung iglesia. Sa atin pong panahon, wala na tayong karapatang magtayo ng iglesia. Hindi tayo pwedeng magtayo. Pakinggan nyo ho sa awit 127:1. Pakibasa, kapatid na Sani. Opo. Malibang itayo ng Panginoon ang bahay, walang kabuluhang nagsisigawa ang nagtatayo. Ayan, sabi po ng Biblia, malibang ang Panginoon ang magtayo ng bahay, walang kabuluhang nagsisigawa ang nagtatayo. Alin po ba yung bahay na ang Panginoon lang ang pwedeng magtayo? Pakinggan nyo sa 1 Timoteo 3:15. Ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos, na buhay at haligi at saligan ng katotohanan. Ayan, maliwanag po na ang bahay na tinutukoy dyan, ang Diyos lang ang may karapatang magtayo, ay ang iglesia ng Diyos, kapatid. Kaya, nakatayo na nung unang siglo, hindi na tayo magtatayo ngayon. Ang gagawin lang natin, doon tayo sasangkap, doon tayo aanib o sasapi doon sa itinayo ng Panginoon. Pakinggan nyo sa 3:6 ng Efeso. Na ang mga hintil ay mga tagapagmana at mga kasangkap ng katawan. Ayon, yung pong iglesia, yun yung katawan 1:18 ng Kolosas. Pakibasa, kapatid na Sani. At siya ang ulo ng katawan sa makatuwid bagay ng iglesia. Yun, yung katawan po yun ng iglesia. Sabi ng Biblia, sa 3:6, balikan mo, kapatid na Sani, ang mga hintilang wika ay mga tagapagmana at
at mga kasangkap ng katawan. Ayon, tayo po sasangkap doon sa katawan o doon sa iglesyang itinayo ng unang siglo. Ngayon, bakit po sa amin ang dating daan? Tanong nyo, ano ba ito? Hindi ba ho yung iglesia daan? Yung iglesia, yun po'y daan. Daan ng Panginoon. Siya ang nagtayo nun. Siya naglagay nun. Kaya po sa ating panahon, ang tawag dyan sa hula, ang dating daan. Kasi yun po yung dati yung itinayo ng Panginoon. Di ibig po ninyong sabihin, di sinasalungat po ninyo ang sinabi po ni Kristo. Doon po sa 14:6 na ang sinabi po niya doon ay, ako ang daan, ang buhay at ang katotohanan. Hindi po natin sinasalungat yun. Yun nga po ang ating sinasampalatayanan Oo nga po. Ibig ko sabihin po, kasi sinabi po ninyo na yung dating daan, ang iglesia, ang daan o patungo. O nasa Biblia po yun Pakinggan nyo, 22:4 ng gawa. Brother Sunny, 22:4 ng gawa. At aking pinag-usig ang daang ito hanggang sa pagpatay, na tinatalian at ipinapasok sa mga bilangguan ang mga lalaki at gayon din ang mga babae. Ayan, yung pundaang tinatawag sa Biblia, meron pong mga lalaki at babae yan, hindi po literal na daan yan, kundi isang organisasyon yan na binubuo ng mga lalaki at babae. Ang sabi ni Apostol Pablo, pinag-usig ko ang daang ito hanggang sa pagpatay. Kaya po, yan pong daan na yan, yun ang pinag-usig ni San Pablo. Tingnan niyo kung alin yung pinag-usig niya sa Galacia 1:13. Sapagkat inyong nabalitaan ang aking pamumuhay ng nakaraang panahon sa relihiyon ng mga Hudyo, kung paanong aking inuusig na malabis at nilipol ang iglesia ng Diyos. Ayon, yung iglesia ng Diyos, yun po ang kanyang inuusig. Sabi niya, ito'y daan. Kaya po yung iglesia, yun po'y daan. Ayan, kaya ang tanong nyo kanina, 16-18 ng Mateo, yun po yung iglesia ng unang siglo. Sa ating panahon, matatawag yan na dating daan kasi yan po yung dating itinayo ng Panginoon at inusig naman ni Apostol Pablo nung hindi pa siya apostol. Sabi niya, pinag-usig ko ang iglesia ng Diyos nung ako'y nasa relihiyon pa ng mga Hudyo. Ngayon, dyan sa daan na yan, sa iglesia, meron pong daan dyan na sa loob ng iglesia na daan, meron pong isang daang kagaling-galingan sa loob niyan. Pakinggan nyo sa unang Korinto 12:31. Ganito po ang sinasabi. Tatapwat maningas ninyong nasain ang lalong dakilang mga kaloob, at itinuturo ko sa inyo ang isang daang kagaling-galingan. Ayan, yan na po yung Kristo, yung nasa loob ng iglesia na daang kagaling-galingan. Ang iglesia po'y daan, si Kristo'y tinatawag ding daan. May relasyon po kasi ang iglesia at si Kristo Si Kristo tinatawag pong ilaw, ang iglesia tinatawag ding ilaw. Sabi ni Kristo, ako ang ilaw ng sanlibutan, 8:12 ng Juan. Ngayon, yun pong iglesia, tinatawag din na ilaw. Sabi niya sa mga nasa iglesia, sa mga alagad, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Sa 5:14 naman po yan ng Mateo. Ang nasa iglesia po ay tinatawag din na asin. Si Kristo rin po tinatawag na asin. Kaya yung tawag po sa iglesia, katawagan din po yon sa ating Panginoon. Ang iglesia ay daan, si Kristo ay daan. Ang iglesia ay ilaw, si Kristo ay ilaw. Ganun po ang conjugation niyan sa Biblia, kapatid. Ay bakit po kaya ipinagbabawal po ng isang samahan ang magdala ng banal na kasulatan patungo sa kanilang sambahan? Hindi po kami yun. Tiyak na tiyak ko sa inyo. Dahil ang mga miyembro rito may daladalang banal na kasulatan pagka pumupunta sa sambahan. At ang alam ko po kasi, ang sinabi po ng banal na kasulatan na ito po ay dapat minememorize, sinasabuhay at ibinabasa. Kasi po, sabi ko nga, kung ako aanib doon, paano po ako
makakapagbasa ng katotohanan kung hindi niya ako pagdadalahin ng banal na kasulatan doon sa bahay-sambahang ganoon. Kami po dinadala po namin, ini-encourage sa aming mga kapatid dahil utos po sa Biblia yung basahin ng mga kapatid niyang Biblia. Pakinggan niyo po sa Colosas. Ganito sinasabi sa 4 at versikulo 5. 16 pala. At pagkabasa ng sulat na ito sa inyo, ay ipabasa naman ninyo sa iglesia ng mga taga-Laodicea. At basahin naman ninyo ang sulat na mula sa Laodicea. Yan po, sa utos po yan na babasahin talaga yan, mga sulat na yan. Sa iglesia ni Manalo hindi pinagdadala sa kanilang miyembro ng Biblia sa sambahan. Mali po yun, kapatid. Wala po akong sinabi na yung pong iglesia ni Ako Manalo po ang nagsabi, hindi ko naman sinabing kayo may sabi. Ako po kasi hindi ako natatakot. Baka kayo natatakot kayong diretsahin. Hindi po ako natatakot kasi wala po naman akong dapat ikatakot kung yan nasa po. katotohanan. Yan ang lalaki. Okay po yan, kapatid. Ang aking pong huling katanungan, kasi po doon po sa Genesis, nadaanan ko po, na nung nilalang po ng Diyos ang tao, ang tanong ko po, bakit po kaya nagsisi ang Diyos sa pagkakalikha niya sa tao? Alam nyo, yung pagkaka-translate doon na nagsisi, actually hindi naman nagsisi, kundi nalungkot Di ba po, ang ibig sabihin po, magkaiba po ba yung nalungkot at nagsisisi? Magkaiba po yon sa essence. Tingnan nyo, babasahin po natin sa Genesis, sa 6 at versikulo 6, ganito ang sinasabi doon. Pakibasa, kapatid na Sani. At nagsisi ang Panginoon na kanyang nilalang ang tao sa lupa at nalumbay sa kanyang puso. Ayon. Sa Hebreo po, kapatid, ginagamit doon sa salitang nagsisi, yung salitang nakam. Nakam. A primitive root, properly to sigh, that is to breathe strongly, by implication, to be sorry. Ayon. To pity. Ayan po. Yung salita doon sa kahulugang literal sa Bibliang Hebreo, ang kahulugan po nung nakam ay yung malungkot, mapabuntong hininga, to be sorry. Hindi po yung nagrepent ang Diyos. Hindi po repentance. Iba po yung repentance kaysa doon sa to be sorry, o mapabuntong hininga, o maging malungkot. Yun po ang talagang diwa no nasa Bibliang Hebreo. Hindi sinasabi po, para po ba yung sinasabi ninyo na ibig sabihin, halimbawa kayo po ay gumawa ng isang bagay na nagkamali, sorry na lang. Hindi po ako nagkamali. Hindi nga po, ibig ko sabihin ang Diyos po ay hindi nagkamali. Nilalang niya po ang tao, binigyan niya ang tao ng free will o ng kalayaang pumili ng mabuti at masama. Nung ang tao ay gumawa ng masama, ang sinabi sa Tagalog, nagsisi ang Diyos, pero dapat po doon sana ay nalungkot ang Diyos. Talaga naman po dapat na malungkot ang Diyos dahil yung inaasahan niya sa tao, hindi niya nakita, kaya nalungkot siya. Hindi po siya ang nagkamali, kapatid. Yung taong gumawa ng mali, hindi siya. Opo, ibig ko sabihin nga po, gaya po na nakasabi, di ba po sabi ninyo po kanina, na huwag magdadagdag o magbabawas ng nakasulat sa banal na kasulatan. Opo, sa original, kapatid. Opo. Tatandaan nyo, yung hindi binabawas at dinadagdagan, yung original. Meron yung pagkaka-translate na mali. Kaya kailangan pumunta ka sa original. Meron pagkaka-translate mali. Yung nag-translate ang nagdagdag Kaya para makasunod ka sa Diyos, dapat pumunta ka sa original. At ang original na manuskrito gumagamit po ng salitang nakam, na ang ibig sabihin nalungkot ang Diyos. He felt sorry. Opo. Ibig ko sabihin, para ba po bang, kasi may, dito po sa banal na kasulatan ng akin pong katabi, ang sinasabi po, doon po sa unang ibig sabihin paragraph ay, at nagsisi ang Panginoon sa kanyang pagkakalalang sa tao. Ibig sabihin po, halimbawa, ako po ay gumawa o kayo po ay gumawa ng isang bagay na hindi ninyo nagustuhan. Di ba po magsisisi kayo, ibig sabihin? Hindi po ganon. Hindi po maya-apply sa Diyos, kapatid.
ako gumawa ako ng isang bagay na hindi ko nagustuhan. Kasi maaari kaya hindi ko nagustuhan, hindi nasunod yung gusto ko dun sa ginawa ko dahil kulang ako sa abilidad o kulang ako sa materyales. Para halimbawa, nagluto ako, kulang sa sahog, hindi masarap, nalulungkot ako dahil di masarap. Pero ang Diyos po, pag siya ang gumawa, abay hindi po siya po pwedeng kulangin sa sahog o kulangin sa sangkap. Kaya nung makita niya yung kanyang ginawa, sa 1:31 ng Henesis, ganito po ang sabi ron. Pakinggan nyo, Brother Sunny. Opo. At nakita ng Diyos ang lahat ng kanyang nilikha. At narito, napakabuti. Ayan, sabi ng Diyos, nakita niya ang kanyang nilikha at narito, napakabuti. Napakabuti, napakaganda ho nung lalangin ng Diyos lahat ng bagay, pati tao. Kaya lang, nung gumawa na ang tao ng paglililo, tumalikod na sa Diyos, nalungkot siya. Hindi siya ang nagkamali. Ang nagkamali, yung ginawa niya. Hindi po siya. Salamat po. Nawa Salamat po po. kayo ay pagpalain po ang may kapal. Samahan Thank you po nawa kayo ng Diyos, kapatid. Po, si Eric Nipopoceno. Ayan. Last 2 minutes na lang po tayo. Pabatiin ko lang po yung ating pong kagalang-galang na mayor ng Liliw, si Honorable Jonathan Polistico, na nagbigay po sa atin ng pahintulot para gamitin po itong plaza ng Liliw. Salamat po kay Mayor ng Liliw, Laguna. Salamat po, Mayor. Salamat sa mga kagawad, sa barangay captain at sa lahat ng mga taga-riyan sa Liliw. Maraming salamat po for your accommodation. Magandang gabi po sa inyo. Sana pagpalain. Magandang gabi po, Brother Eli. Magandang gabi po. Ako nasa Lasirit po ko, no? Siguro, madali lang po yung, at mabilis lang siguro po yung katanungan ko. Sige po. Ang katanungan ko po ay ganito, Brother Eli. Malimit po sa mga pangangaral po ninyo sa TV, laging binibigyan po nyo ng din yung pong iglesia o yung relihiyon. Ngayon po, i-correct nyo lang po kung ako po may mali, ano po. Sa amin po sa Born Again, ang amin pong paniniwala riyan, na kapag ka ang tao, yung pong words na ecclesia, na tinutukoy na kalipunan po ng mga mananampalataya, na tinutukoy po doon sa 1 Peter chapter 2 verse 9, na kung saan ang aming pong pananampalataya bilang isang born again ay tumutukoy po sa kalipunan ng mga mananampalataya, saan man dako, anumang lingwahe, anumang nasyon. Ito po ay bumubuo na kung ikay nananampalataya, anumang kalalagayan mo, nasaan ka man, ikaw ay kabahagi sa iglesia ng Diyos. Ngayon po, doon po sa inyong pagbibigay ng diin, na yung reliyon na itinayo, na kung saan, sa pamunuan po at sa grupo po ng dating daan, na kung saan, ito po yung nakikita natin na binibigyan ng diin, na mayroong kaligtasan po ang tao. Ngayon po, ang aking po katanungan ay ganito. Halimbawa po, tumukoy po ako doon sa iglesia na tinatawag, na ako po ay kabahagi doon sa Iglesia ng Diyos na nampalataya kay Kristo. Magmula sa dating ginagawang masamang dating gawain na kung saan ako po'y wala pa sa dating pananampalataya o hindi tumanggap kay Kristo, subalit nung tanggapin ko po si Kristo, nabago po yung takbo ng aking buhay. Ang katanungan ko po ay ganito, kahit po ba ako hindi po kasabi sa Iglesia ng Diyos sa dating daan, ako po ba ay may kaligtasan? Dahil ito po, para din po sa kapakanan ng maraming nakikinig na ang pananampalataya po ay yung pong tiyatawag na iglesia na bahagi ng iglesia o katawan ni Kristo. Alam nyo, kapatid, dadagdagan ko po yung sinabi nyo. Nagbabasa po ba kayo ng Biblia, kapatid? Opo. Andyan po si Brother Sunny. Makikiusap ako sa inyo na pakibasa nyo ang unang Timoteo 3:15. Brother Sunny? Opo, Pabasa mo sa kanila. Makikiusap lang ako. Itutuloy sa 16, ano? Ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos na buhay, at taligi at suway at katotohanan. Yan po ang... Dakila ang hiwaga ng kabanalan. Yaong nahayag sa laman, pinapaging banal sa Espiritu, nakita ng mga anghel, ipinangaral sa mga bansa, sinampalatayanan sa sanglibutan, tinanggap sa taas sa kaluwalhatian. Hindi ba si Kristo yan, kapatid? Yung nahayag sa laman, pinapagimbanal sa Espiritu, nakita ng mga anghel, ipinangaral sa mga bansa, sinampalatayanan sa sanlibutan,
tinanggap sa itaas sa kaluwalhatian. Di ba yan si Kristo, kapatid? Opo, opo. O, yan. Hindi ba si Kristo, iglesia ng Diyos? Ito po yung aking isang... Hindi, tinatanong ko po kayo. Hindi ba yung binasa nyo, si Kristo yan? Opo, opo. Tinatawag po siya sa Biblia na iglesia ng Diyos eh. Kaya po kami, ang amin pong ipinangangaral, idinidiin namin yung iglesia. Kasi si Kristo mismo, iglesia eh. Siya po'y tinatawag sa Biblia, bahay ng Diyos o iglesia ng Diyos na buhay at haligi at saligan ng katotohanan. Siyang nahayag sa laman, ipinangaral sa sanlibutan, pinapagimbanal sa espiritu, nakita ng mga anghel, sinampalatayanan sa sanlibutan, tinanggap sa itaas sa kaluwalhatian. Si Kristo po yan eh. Yang iglesia ng Diyos na buhay. Kaya po ipinangangaral namin yung iglesia ng Diyos na buhay. Yun ang atin pong sasamahan. Dahil yan po ang Kristo, kapatid. Brother Eli, alam niyo po, ako po ay na-indoctrination na po. Ako po kaya po nagtatanong, ito po para din po sa kapakanan ng maraming kapatid ko po sa born again. Na kung saan po, katulad po ng isang halimbawa nga po, sa China po, more or less 100 million na sa pamamagitan po ng mga pangangaral ng Ebanghelyo ng Panginoon ito nanggap. Ang aking pong tinitingnan doon, gano'n po ba yung pananampalataya po ng mga Chinese po na kung saan nanampalataya sa Ebanghelyo? Ay nako, yung napagkakausap kong Chinese sa Hong Kong, mali ang pananampalataya. Meron silang Kristo, ibang Kristo. Kasi ang pinangaral ng mga Kristo ng born again, ibang Kristo. Kristong ayaw ng iglesia. Yung Kristo ng Biblia, nagtayo ng iglesia. Sila naman ayaw nila sa iglesia. O yung Kristo ng Biblia, nagtuturo ng relihiyon. Sila naman, hindi raw mahalaga relihiyon. Biro mo katarantaduhan yon? Hindi ba malaking kagaguhang ituro mo yon? Yung Kristo sa Biblia, nagtayo ng iglesia. Minahal niya ang iglesia. Pakinggan nyo, sa 5:24 ng Epeso, kapatid na Sani, pakibasa mo sa harap ni kapatid na Nick. Datapwat, kung paanong ang iglesia ay nasasakop ni Kristo, ay gayon din naman ang mga babae ay pasakop sa kani-kanyang asawa sa lahat ng mga bagay. 25. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa, gaya naman ni Kristo na umibig sa iglesia at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa kanya. Tinanin nyo, si Kristo, ibinigay pa yung sarili niya dahil sa iglesia. Yung mga pastor ngayon, di raw kailangan ng iglesia. Sandakot na gago yan, nang magsasabing hindi kailangan ng iglesia. Si Kristo, nagtayo ng iglesia, ibinigay pa yung sarili niya dahil sa iglesia. Kaya mahalaga po iglesia, kapatid. Hindi pwedeng ihiwalayan sa pangangaral ng katotohanan. Magandang gabi po, Brother Eli. Bakit bawal po maghikaw ang mga babae sa inyong kongregasyon? Bawal bang magsuot ang lalaki o ang babae ng mga alahas? Alahas po. Ikaw. Ilagay na ho natin sa alahas. Ito po ang sabi kasi sa Biblia, doon sa unang Timoteo, pakibasa mo kapatid na Robin, sa 2 versikulo 9. Gayon din naman na ang mga babae ay magsigayak ng mahinhing damit na may katimtiman at hinahon, hindi ng mahalagang hiyas ng buhok at ginto o perlas o damit na mahalaga. Ang sabi po ni San Pablo, ang mga babae gumayak ng mahinhing damit, may katimtiman at hinahon. Kaya ho dito sa amin, mahigpit naming ipinatutupad, hindi ho pwede rito ang babae naka-miniskirt, o kaya labas ang kalahati ng hita, o labas ang kalahati ng dibdib, o kaya labas ang likod, o kaya labas ang kilikili. Hindi ho kami pumapayag na ang mga babae rito, lalo na sa pagkakatipong Kristiyano, ganon. Maggayaki ka ng mahinhing damit. Pagka mahinhing damit, hindi yung parang toro na manuluwag ang dibdib na hapit na ganon, tapos malinaw ang suot. Sabi ni Pablo, gumayak ng mahinhing damit, may katimtiman at hinahon, with shamefacedness and sobriety. In like manner also that women adorn themselves with modest apparel, with shamefacedness and sobriety, not with broidered hairs, or golds, or pearls,
or costly arrays. Ang sabi ho doon sa Tagalog, hindi ng mahahalagang hiyas ng buhok, ng ginto, o ng perlas, o ng mga damit na mahalaga, kundi siyang nararapat sa mga babae na magpakabanal sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Kaya po, pagka ang babae nagpapakabanal sa pamamagitan ng mabubuting gawa, ganon dapat na gumayak. Tinan po ninyo magbibigay ako ng halimbawa sa inyo. Si Sarah, na asawa ni Abraham, nang siya ay masumpungan sa pagtalima sa Diyos, meron hong ganitong pahayag ang Biblia tungkol sa kanya. Hinahuwag sa 3:3. Nahuwag sa labas ang kanilang paggayak na gaya ng pagpapahiyas ng buhok at pagsusuot ng mga hiyas na ginto o pagbibihis ng maringal na damit. Kundi ang pagkataong natatago sa puso na may damit na walang kasiraan, ng espiritong maamo at payapa na may malaking halaga sa paningin ng Diyos. Sapagkat ng unang panahon ay ganito naman nagsigayak ang mga babaeng banal na nagsiasa sa Diyos, na pasakop sa kani-kanyang asawa na gaya ni Sarah, na tumalima kay Abraham, na kanyang tinawag na Panginoon, na kayo ang mga anak niya ngayon, kung nagsisigawa kayo ng mabuti at di kayo nangatatakot sa anumang kasindakan. Ngayon, ang sabi ni San Pedro, huwag. Alam niyo yung salitang huwag, pag ginagamit ng Biblia, bawal yun Huwag sa labas ang paggayak, gaya ng paghihiyas ng buhok, pagsusuot ng hiyas na ginto, o mga perlas, o mga mariringal na damit. Kundi yun ay kang pagkataong natatago sa puso. Yun ang mahalaga sa Diyos. Kahit na adornuhan mo ng adornuhan yan, labas mo lang kung ano-anong hiyas at ginto, yun naman pagkatao mo sa puso, yung marumi naman, walang kwenta. Kaya sabi ng Diyos, huwag yung labas na gayak. Kundi, gaya rin ni Sarah, yung mga babaeng banal nung una, nagsigayak ng ganito, na nagsiasa sa Diyos, napasakop sa kanyang asawa, gaya ni Sarah, na kayo naman ang kanyang mga anak ngayon, sabi sa Kristiyano. Magiging anak kayo ni Sarah, magiging binhi kayo ni Abraham, kung susunod kayo sa paggawa ng mabuti, hindi kayo matatakot sa anumang mga kasindakan, kagaya ni Sarah. Kaya may sikreto ho yung pagiging binhi ni Abraham. Pagka babae, ang binhi ni Abraham, matimtiman ho. Hello, good evening, Brother Eli and the rest of the panel. Ito lang po yung itatanong ko. Ayon sa Biblia, kung hindi ako nagkakamali sa Ecclesiastes, God appointed men to die. Ngayon, ang iniisip ko is that, yung bang nung kainin ni Adam and Eve, yung prutas ng pagkakaalam ng tama at mali, hindi yun ang naging sanhi para mamatay sila, kasi ina-appoint na from the very beginning ng God na mamatay sila. Whether they eat it or not, they will die. Yun po ang una kong tanong. Hindi po ganun, kapatid. Hindi po ganun yung dapat na maging analysis doon. Bakit po? Hindi pa po na-appoint noon. Basahin po natin yung talata sa 9:27 of Hebrews. As it is appointed unto men once to die, but after this the judgment. When was the appointment done? Or when did God make this made this a reality, or the efficacy of this appointment? Kailan ho ito nag-umpisa? Sinasabi po kasi doon sa Genesis 3, pakibasa kapatid na Willie. Ito po ang sinasabi sa Genesis. Ito po'y nasa 2 at ang talata po ay 16, patuloy. At iniutos ng Panginoong Diyos sa lalaki na sinabi,
Sa lahat ng punong kahoy sa halamanan ay makakakain ka na may kalayaan. Tatapos sa kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain. Sapagkat sa araw na ikaw ay kumain yaon ay walang pagsalang, mamamatay ka. Ayon, maliwanag diyan kapatid. Kailan mangyayari na mamamatay ang tao? Pagka po lumabag siya sa utos. Hindi po ibig sabihin, kaya lumabag, kaya hindi lumabag, mamamatay. Hindi po ganun. Kanya ko kasi nakikita is that kahit na po yung mga puno, mga animals, even yung stars, namamatay po sila. Hindi naman po sila kumain ng ng pagkakaalam ng tama at mali. Hindi naman po yun ang kinausap ng Diyos doon ang meron pong ibang talatang magagamit para doon na yung stars namamatay, yung mga halaman, mga puno namamatay. Meron pong ibang talata, pero particularmente hindi po para dyan yan. Sa tao po ginamit ng Diyos yan kapatid. Yung talatang sinasabi natin. Opo. Ganito po kasi yon kapatid. Opo. Magagawa po kasi ng Diyos na huwag mamatay ang tao. Yung ating katawan, ang katunayan kung itatanong nyo po sa mga dalubhasa, sa siyentipiko, po pwede naman po hindi mamatay nga yung katawan ng tao Dahil ang katawan natin, may kakayahang magpalit ng kanyang mga selula. It has the ability to replace its cells. It has the ability to heal itself and to repair itself. Yan po ang kakayahan ng ating, at meron nga po pa nga tayong immune system na may abilidad naman na labanan ng lahat ng uri ng sakit. Yan po ang dapat nyong maintindihan dyan, kapatid. Ngayon, magagawa naman ng Diyos yan kung hindi lang lumabag ang tao. Magagawa po ng Diyos yun Gaya lang naman ng mga stars, tinan nyo yung stars, sabi natin, yung stars namamatay, stars die, they grow old and they die. Nagke-create sila ng tinatawag sa space na black hole. Ayan hong mga na sumasabog na stars. Pero magagawa ng Diyos na wag sumabog yun Tinan nyo yung araw natin, 15 billion taon na, hanggang ngayon buhay pa yung araw, andyan pa rin nagsisindi. Mas mainit pa nga yata ngayon yung araw kaysa sa dati. Ibig ko po sabihin, magagawa naman ng Diyos na kung yan sa loob ng 15 billion taon, umaandar yung araw na yan. Magagawa ng Diyos po sa susunod pang 20 billion o 100 billion o kung ilang pang billion taon wag pang masira yung araw. That is always under God's discretion. Yan po ang aking pananalig diyan, kapatid. Pero nung siya bigyan ng ang tao ng i-appoint ng Diyos na siya mamatay, noong po lumabag na siya sa batas. Hindi po bago siya lumabag sa batas. Hindi po. Yung pangalawa po, kung mamarapatin po Sige po. Sabi po yung espiritu natin pag napunta tayo sa hell, just explanation po na there will be gnashing of the teeth, Nagtataka po ako, paano magkakaroon ng gnashing of the teeth samantalang espiritu? Meron po bang espiritu yung teeth yung espiritu? Hindi naman po kasi espiritu yung mapupunta sa hell Ano po 'yon? Ang mapupunta po ron katawan at kaluluwa. Abot. Opo, pakinggan nyo, babasahin po natin, Kasi pagka nga maniniwala tayo dun sa mga paniniwalang Katoliko na naituro na sa atin, maguguluhan nga tayo. Pero if we're going to base our faith sa Biblia, hindi po magulo Pakinggan nyo, sa kasulat sa Biblia ganito sa 10:28 ng Mateo. At huwag kayong mga takot sa mga nagsisipatay ng katawan, tatapwat hindi nakakapatay sa kaluluwa, kundi bagkus ang katakutan ninyo'y yaong makapupuksa sa kaluluwa at sa katawan sa impyerno. Dito sa talatang ito sinasabi po na yung mga mapupunta sa impyerno, yung mga mapapahamak, ang mapapahamak po yung kaluluwa at katawan sa impyerno. Ayon, the body and the soul in hell. Yan po nakasulat. And lastly po,
paano pong magkakaroon ng tinatawag na kasarian yung mga angel, kagaya po nila Michael at nila kung sino-sino pa mga angel, samantala pong espiritu sila. Ganito po kapatid, no? Huwag kayong papadaya sa iglesia ni Manalo, ha? Ito, papakita ko sa inyo. Ito, ha? Ang Diyos nakikipag-usap sa tao. Hindi ba? Opo. Sa pamamagitan ng Biblia. Payag ho ba kayo na nakikipag-usap siya sa Diyos, ang Diyos sa tao, sa lingwaheng alam natin? Opo. Yan, tama po yan. Para lang yung aso. Kayo po, tao kayo, pero nakakausap niyo yung aso. Pwede mo sabihin sa aso, come. Lalapit. Hindi mo naman masabi na yung come na yun ay naintindihan ng aso. Pero, meron kayong way of communicating with a dog, di ba? Ngayon, ano po ibig kong sabihin ganito po? Ang Diyos nakikipag-communicate sa tao. At God sees to it na maintindihan natin ang kanyang communication sa atin. Di ba? Opo. Hindi po papayag ang Diyos na hindi natin maintindihan ang kanyang ikinu-communicate sa atin. Paano po ibig kong sabihin? Ganito. Paano po? Ganito po ibig kong sabihin. Pwede namang sabihin ng Diyos sa atin na siya'y Diyos Ina. Di ba? Opo. Ba't niya sinabing Diyos Ama? Pwede naman niya sabihin siya Diyos Ina. O ba't Diyos Ama? Therefore, ang pinili ng Diyos mismo na kanyang gender, as we understand it, masculine. Hindi ba? Nakuha niyo po punto ko ron? Nakukuha po. Oh. Kasi, had it been that God wants to communicate with us in a language understandable to human brains and human thinking, alam naman nating may dalawang gender sa tao, sana sasabihin ng Diyos kung siya espiritu, ako'y sasabihin na lang sana niya, ako'y hindi lalaki, ako'y hindi babae, ako'y espiritu, sasabihin niya sana, gano'n, hindi gano'n Sinabi niya na siya espiritu, pero sa kabila ng katotohanan siya espiritu, nagpakilala siya sa masculine gender. Kaya ang tawag sa kanya ay father. Pater sa Greek. Patros. Ayan, padre sa Kastila. Father sa English. Ama. O di ibig sabihin, gusto ng Diyos makilala natin siya in the masculine gender, although he is a spirit. Di ba? Ganun yun. Brother Eli, thank you very much for giving me this opportunity again. Salamat po. Thank Salamat you. po. Magandang gabi po, Brother Eli. Magandang gabi sa'yo. Ang katanungan ko po ay ganito. Nasusulat po ba yung sinasabi nilang universal law o yung law of karma? Ganito yon. Yung universal law, printed in the Bible yan. Pero yung law of karma, no? Specifically, kasi pagka sinasabing universal law, marami yun Hindi lang naman particular na karma yun no? Kasi yung law of karma na sinasabi, sa isang banda, payag ako ron Pero sa isang banda, hindi ako payag doon. Kasi yung karma, meron silang doktrina dyan, yung Hinduismo yata yung may yan Opo, karma. Law of karma na yan, Hinduism. Na kaya nga meron silang tinatawag na reincarnation. Yung karma leads to reincarnation. Na pagka ikaw ay gumawa ng masama ngayon, mabubuhay ka uli sa isang pagkakataon na maleleser mali yung kasi yung reincarnation, hindi biblical yun Pero kung ang karma sa konsepto ng kung ano ang ginawa mo ay siyang mangyayari sa'yo, pwedeng tama yun dun sa kapirasong bagay na yun, Yung kung gano'n ang konsepto. Kaso, hindi nga gano'n lang ang konsepto ng Hinduismo sa karma, kaya hindi ako makapayag dyan sa karma. Pero, kung biblical ang pag-uusap, yung law, yung universal law, when we say universal law, it is a law that was designed by God. Tandaan mo yung kapatid. At maraming sakop ang tinatawag na universal law.
Halimbawa, the universe itself. Ang universo ay nananatiling maayos because of the law of gravity. Huwag na nating ilabas dito na lang sa ating solar system, ano? Tayo na bilang maliit na planeta, malaki kasi sa atin ang Mars, ang Jupiter, malaki sa atin ang Jupiter, malaki sa atin ang Saturn, malalaking planeta yan. At doon sa banda ron sa kabila, malaki naman yung araw. Alam mo kung mawawala yung Jupiter, ang mundo hindi na babalik sa kanyang lugar. Eskapo na yan, papunta doon sa malayo. Hindi ma-maintain yung kanyang path around the sun. Ang ating mundo mawawala sa lugar pag nawala yung Jupiter. Nagbabalance kasi yan Yan ay ang law of gravity. Binabalanse nung law of gravity, nung pull, nung gravity sa isa't isa, nung mga planeta for them to stay in place. Yan ang pangyayari dyan, totoo. Ngayon, yung law of gravity, isa yan sa mga laws na sinusundan ng universal law na sinasabi. Bahagi ng universal law yung law of gravity. Meron tinatawag na law of nature. Dito sa ating planeta, ang law of nature ay yung takbong normal ng naturalesa. Halimbawa, pag naiihi ka, that is natural law. Law of nature yung maiihi ka dahil mag-e-expel o ilalabas mo sa katawan mo ang liquid waste material. Pagka hindi mo sinunod yung urge ng pag-ihi, o yung naramdaman mo, iing-ihi ka na. Hindi ka umihi, nilalabag mo ang law of nature. Alam mo mangyayari sa'yo, magkakaroon ka ng sakit sa pag-ihi. Yung maaari ka magkaroon ng UTI, yung natawag na urinary tract infection. Law of nature, yung ang isang tao ay nadudumi. Tapos na naman ang hapunan, natatae. Pag pinigil mo yan, ay masama yan. Titigas yung tae mo, magpaparang tae ng kambing yan, madidehydrate masyad dahil sisip-sipin ng large intestine mo yung kanyang tubig, titigas ng titigas hanggang mahirapan ka ng tumae. Kaya pagka naramdaman mong matatay ka na, itain mo talaga dahil nakatakda na siyang ilabas. Pagka 9 na buwan na nakatakda ng ipanganak ang bata, kailangang ipanganak. Pagka hindi mo ipinanganak yan, magkakadiferensya yung bata, pati ikaw. Yon. Yan ang mga law of nature. Sakop yan ang tinatawag na universal law. Pag sinasabing universal law, it must be accepted universally. It is fit universally. Yun ang tinatawag na universal law. Meron kasing local law. Halimbawa, yung batas ni Chairman Fernando sa Metro Manila, may curfew ng 10:00. Ay dito lang yan sa Metro. Pagdating sa probinsya, wala Dapat nga yan, buong Pilipinas para may curfew. Pero Metro Manila lang kasi kaya doon lang accepted. Merong batas na pang-lokal, may pang-internasyonal, may pang-universal. Yung sinasabi mong karma, pang-Hinduism lang yon, mali pa. Pakensya ka na yun. Maraming salamat po. Ano po ba yung dapat po talagang mga sinusuot po ng babae? Brother Josel, please. Opo, ano daw po yung dapat na isinusuot ng babae, Brother Eli? Yung damit na modest o mahinhin, damit na hindi nagbibigay ng masamang impresyon sa nakakakita. Yun ang nasa unang Timoteo 2:9. Gayon din naman na ang mga babae
ay magsigayak ng mahinhing damit na may katintiman at hinahon, hindi ng mahalagang hiyas ng buhok at ginto o perlas o damit na mahalaga, kundi siyang nararapat sa mga babae na magpakabanal sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Ayon, maliwanag po yung kapatid na ang babae gagayak ng mahinhing damit. Sabi ng Biblia, in like manner also that women should adorn themselves with modest apparel, with shamefacedness and sobriety, not with broided hair or gold or pearls or costly array. Yun ang sabi ng Biblia. Kaya po, ang damit ng Kristiyana o ng isang sumusunod sa Diyos ay damit na mahinhin, hindi damit na bulgar, hindi profane, hindi obscene. Yan po ang sinasabi ng Biblia. Tatanong ko lang po kay Brother Eli, kung ilan po ba yung lahat ng apostol at saka sino-sino po sila? Brother Joseph, please assist me. Ilan daw po ang mga apostol at sino-sino raw po sila, Brother Eli? Ano yan? Yung unang apostol na tinawag, 12. Tapos, ay mayroon pang tinawag na 70, ano? Kapatid na Joseph. Tapos, yung sa mga hintil, meron pang tinawag na 2, kapatid na Joseph. Ngayon, yung 70 na tinawag ng Panginoon, wala namang nakasulat sa Biblia na yun, yung pangalan noon, wala. Yung 12 meron nakasulat sa Gis 1 ng Mateo. Ito po ang nakasulat sa talata. At pinalapit niya sa kanya ang kanyang 12 alagad. At binigyan niya sila ng kapamahalaan laban sa mga karumal-dumal na espiritu upang mapalabas nila at upang kanilang mapagaling ang lahat ng sari-saring sakit at ang lahat ng sari-saring karamdaman. Ang mga pangalan nga ng 12 apostol ay ito. Ang unay si Simon na tinatawag na Pedro at si Andres na kanyang kapatid, si Santiago na anak ni Zebedeo at ang kanyang kapatid na si Juan, si Felipe at si Bartolome, si Tomas at si Mateo na maniningil ng buwis, si Santiago na anak ni Alfeo at si Tadeo, si Simon na Cananeo at si Judas Iscariote na siya ring sa kanya'y nagkanulo. Yan, Brother Josel, yung pangalan ng 12 apostol ng Panginoong Jesucristo na kanyang tinawag nung una. Oo, yun yung una. Abdul? Hello. Hello? Hello, Abdul. Ano pa? Bali, 10 yung talata ng 70 apostol na iba pa. Yung sinasabi na yun, kapatid, yun mababasa sa Lucas, sa Kapitulo 10, at ang talata naman po ay 1, ang pagkakabanggit ay ganito. Pagkatapos nga ng mga bagay na ito, ang Panginoon ay naghalal ng 7 pupa at sila'y sinugong dala-dalawa sa unahan ng kanyang mukha sa bawat bayan at dako na kanyang pinaroroonan. Dito naman sa talatang ito, kapatid, may sinasabi ng 70 na alagad na inihalal ng Panginoong Jesucristo pero walang binanggit na pangalan nila, kapatid. Brother Willie, yung 2 po sa hintil. Yun naman po ay bababasa natin, kapatid, sa Aklat ng Gawa, kung saan tinawag po ng Diyos na maging apostol sa mga hentil si Apostol Pablo at si Bernabe. Yan po ay nasa 14 ng Gawa, at ang talata po ay 14. Tatapwat nang marinig ito ng mga apostol na si Bernabe at si Pablo ay hinapak nila ang kanilang mga damit. Yang 2 apostol na yan, kapatid, si Apostol Bernabe at Apostol Pablo, sila ang kanilang destino ay ang mga hentil. Pwede mo pong isa? Ngayon, para natin makumpleto, kapatid, yung sinasabi ni Brother Eli kanina,
Di ba, tumawag ng 12 apostol ang Panginoong Jesucristo, di ba? Tapos yung Judas Iscariote, yan nga yung nagtaksil, yung nagkanulo sa kanya. Yun bali, pinalitan ng isa pang ginawang apostol para sa mga Hudyo, kapatid. At yun naman po ay mababasa natin dito po sa Gawa, sa 1 at ang talata po ay 23. At kanilang ibinukod ang dalawa, si Jose na tinatawag na Barsabas, na pinamagatang Husto at si Matias. At sila'y nagsipanalangin at nagsipagsabi, Ikaw, Panginoon, na nakatatahon ng mga puso ng lahat ng mga tao, ay ipakilala mo kung alin sa dalawang ito ang iyong hinirang, upang tanggapin ang katungkulan sa ministeryong ito at pagkaapostol na kinahulugan ni Judas, upang siya'y makaparoon sa kanyang sariling kalalagyan. At sila'y pinagsapalaran nila, at nagkapalad si Matias, at siya ibinilang sa 11 apostol. Kaya ang naging kapalit ni Judas Iscariote, dun sa unang 12 alagad o apostol kapatid, si Apostol Matias. At para makumpleto, kapatid na Willie, basahin mo pa yung nasa Ebreo. Sa 3 at 1 po, ang nakasulat po sa talatang ibinigay, ito po, Kaya mga banal na kapatid, mga may bahagi sa pagtawag ng kalangitan, inyong isipin ang apostol at dakilang saserdote na ating kinikilala, si Jesus. Ayun. Maliwanag dyan na ang ating Panginoong Jesucristo ay apostol din, kapatid. That completes the given name of the apostles in the Bible. Bibigyan natin ng komento ang napanood nating video. Ito ay malayang komento lamang at hindi upang magmarunong. Ang bibigyan natin ng komento ay tungkol sa tanong ng isang lalaki kung bakit pinagbabawalan daw na maghikaw ang mga babae sa ang dating daan. Hindi lamang paghihikaw ang pinagbabawal, kundi ang mag-alahas ang mga kababaihan. Pero ang pinagtataka ko lang, bakit ang mga lalaki ay pwedeng mag-alahas? Pero pag-aralan muna natin ang sinasabi ng mga apostol tungkol sa panggagayak tungkol sa mga babae na dapat mangagbanal. Sa unang Timoteo, Kapitulo 2, versikulo 9 at 10, gayon din naman na ang mga babae ay magsigayak ng mahihing damit na may katimtiman at hinahon, hindi ng mahalagang hiyas ng buhok at ginto o perlas o damit na mahalaga, kundi siyang nararapat sa mga babae na magpakabanal sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Unang Pedro, Kapitulo 3, versikulo 3 at 4, na huwag sa labas ang kanilang paggayak na gaya ng pagpapahiyas ng buhot at pagsusuot ng mga yas na ginto o pagbibihis ng maringal na damit, kundi ang pagkataong natatago sa puso na may damit na walang kasiraan ng espiritong maamo at payapa na may malaking halaga sa paningin ng Diyos. Sa ating nabasa, walang tuwirang sinasabi ang Biblia na pinagbabawal ang pag-aalahas ng mga kababaihan. Itinuturo lamang ang pagkamahinhin ng kababaihan. Maraming simpleng hikaw lamang at mga simpleng alahas. Meron kasing pang-okasyon na alahas, lalo na sa mga profesional at malalaking piging na dinadaluhan. Meron kasing alahas na pang-araw-araw o pang-ordinaryong araw at meron naman sa minsanang gamit, lalo na sa malakihang okasyon ng mga profesional. Kaya wala tayong mababasa na bawal sa kababaihan na magsuot ng alahas. Dapat sa mga nagbabanal, matuto tayong makipagbagay sa ating kapwa. Huwag kang mag-aalahas at may mariringal na damit kung ang mga kasama mo ay mga duka. O ipagmamayabang mo ang iyong mga alahas at mariringal na damit. Dapat ang unang kakitaan dyan ay ang mga namumuno. Ang ganda ng bahay mo, ang ganda ng kotse mo, ang ganda ng motorsiklo mo. Ang iba naman, kaya pinagbabawal ang mga alahas dahil gusto niyang makuha ang mga alahas ng mga kababaihan, kaya pinagbabawal. At kung nagustuhan ninyo ang napanood ninyong video, please like, subscribe, share, and comment. At maraming salamat sa mga sumusuporta sa pamamagitan ng GCash. At marami pa kayong mapapanood na hindi pa na-upload sa internet. Maraming salamat sa panonood.